Itong book na to ay all about my experiences being a content creator. I've been creating content for the past 4 years. Lesson, okay? It's about family. Pero, pwede din naman nagunting. When I first started, talagang matulungan ako na ma-organize lahat ng mga nangyayari sa buhay. Good afternoon, everyone! So, today ay November 27 and it's already 2:08 in the afternoon. So, ngayon ay meron akong class. So, yung print class ay part ito ng Papers to Profits class. Papers to Profits course, by the way. So, tatlo kasi yung modules na meron tayo dito. So, print class, tapos product creation class, and then launch class. So, parang I believe na yung dalawang klase ay napakita ko na sa inyo to dun sa mga previous na videos ko, yung print class tsaka yung product creation class. Now, yung launch class naman ay it's all about launching the product. So, kung meron kayong mga ilo-launch na product, paano ba natin ilo-launch yun? Paano natin siya i-market? Ano ba yung mga strategies na pwede natin gawin para ma-launch natin properly yung ating mga product? So, yan yung tinuturo ko dito sa launch class. Yung launch class ay 3 o'clock din yun. So, lagi kaming 3 o'clock. Yung mga klase namin, 3 o'clock habit para at least madali lang matandaan ng mga estudyante yung oras ng klase namin. So, yan. By the way, gagamitin ko tong book ko na ginawa or I authored this book. Ang tawag dito ay Life-Giving Content. So, for social media. So, itong book na to ay all about my experiences being a content creator. Kasi I've been doing, I've been creating content for the past 4 years. And yan, so shinare ko lang dito yung mga experiences ko, yung mga best practices, and yung do's and don'ts ng pagiging content creator. So shinare ko yan dito. So marami akong mga experiences dito na shinare. Yan. Tapos, at the end of each chapter ay meron din tong mga sasagutan. So parang somewhat guidebook na rin ito para doon sa mga aspiring na mga content creator or kaya naman ay yung mga nagbe-business na kagaya ng tinuturuan ko sa Papers to Profit. So, yung mga nagbi-business or nagnenegosyo na gusto nilang i-maximize yung kanilang social media. So, yan. Ito yung gagamitin naming reference for today's video. Meron kang ginawa kanina. Ayan. So, this one ay pwede tong gift idea. Lalagyan siya ng, ano ba tawag dito? Inhaler. Or kaya alam nyo yung mga panlagay sa ulo. Pwede din lip balm actually. So, yan yung ginawa kong bagong, pwedeng gift tag siya. And at the same time, nandito na rin yung gift ninyo. Tapos, nandyan na din yung to and then from. So, yan yung ginawa ko kanina lang. Kakatapos-tapos lang ng aming launch class. So, parang yung launch class, mga 2 hours ito. Mas ano naman siya, mas mabilis kaysa sa product creation class. Sa product creation class kasi, dinedemo talaga kung paano ginagawa yung mga products, ganyan. So, yung launch class naman ay basically para paano lang ilo-launch yung mga products na create namin properly. So, good morning, everybody. So, today is Thursday and pupunta kami ngayon sa couples getaway. So, ito na yung couples getaway. Ito na yung day na yon. So, dumating na yung mga in-order namin na manuals. So, this one ay 55 pieces na mga manuals for the couples getaway. So, pinaprint ko to sa aming partner printer. So, pag nag-enroll ka kasi sa Papers to Profits, meron kang access to our partner printer. So, kung wala ka pang mga gamit, like mga printers, and then wala pang mga binding equipments and tools and supplies, pwede ka nang magsimula ng printing business dahil meron kang access to our partner printer. So, yun. They will do the production for you. Sila na magpiprint sa'yo. So, pagdating sa'yo, ganito na. Finished or physical product na. So, ang gagawin mo na lang ay i-market mo at ibebenta yan sa iyong community or sa iyong audience. Kasi yung mga kids, nandyan sila, kakatapos lang ng exam namin. Pero actually, marami pa kami nga habulin ng mga exams. Pero, yan, kahapon, nag-start na kami, last time pala, nag-start na kami ng iba pa naming exams. Pero, yan, maiwan sila ngayon kasi couples getaway, so wala talagang kasamang kids dapat doon. Kasi ko lang itong mga manuals para alis na rin kami in a while. Ay, get your pencil please, Get your pencil please. Josh, here's your lesson, okay? It's about family traditions and memories. While science about helping at home. Number 4. What can you learn by listening to your parents? Letter A. How to tie your shoes.
Letter B, how to ignore people. Letter C, how to be noisy. Hello everyone! Good afternoon. So, it's already 4:24 in the afternoon. So, nagpe-prepare lang ako ng mga gagamitin ko for tomorrow kasi meron akong creative workshop. So, yung creative workshop ay para ito dun sa mga nandoon sa community ng Graceful Homeschooling Plus. So, yung Graceful Homeschooling Plus ay ito yung mga nag-enroll dun sa Papers to Profits course natin. So, maraming mga online live classes, maraming mga workshops ang nangyayari dyan within our community. Kaya kung kayo ay nasa printing business or kaya ay nagpaplano pa lang kayo magkaroon ng printing business. So, importante talaga yung community. So, yan, sama kayo sa community ng Graceful Homeschooling Plus. By the way, meron pala akong i-announce sa inyo on December 18, tama ba? Ayan, December 18 ay meron tayong free workshop na mangyayari doon sa Graceful Homeschooling Facebook page natin. So, ito ay free lang, libre, walang bayad. So, ituturo ko dito kung paano tayo mag-start ng printing business at kumita habang nasa bahay. So, share ko din dito yung mga experiences ko bilang isang mompreneur. And then, ano ba yung mga projects, no, na pwede nating simulan na kung tayo man ay nagpaplano na magkaroon ng printing business at the comfort of our home. And then, paano bang yung Graceful Homeschooling Plus ay makakatulong sa inyo or makakapag-equip sa inyo at makakapag-discover, no, makakatulong na mag-discover ng skills ninyo when it comes to paper printing business. And then, kasama din dito kung ano ba yung i-discover din natin, ano ba yung kahalagahan or kainaman kung nandun tayo sa ating community. So, yan yung mga i-discuss ko ng mga topics doon sa ating free workshop. So, i-visit nyo lang yung ating Facebook page na Graceful Homeschooling. Tapos, makikita nyo doon sa post na kailangan nyo lang mag-comment para makasama kayo doon sa ating printing workshop. So, yan. Ngayon naman ay meron akong gagawin na mga flashcards kasi meron akong order na dumating from Shopee. So, ito yung mga flashcards na Filipino to. So, pandiwa na challenge cards. So, gagawin ko to ngayon dahil ipapaship din natin to ngayon. So, pagpasensyahan nyo na, medyo maingay na dito yung mga kids. So, yan. So, nandito na yung mga templates natin for the flashcards. Tapos, I'm gonna use itong ating laminating machine. Pero kahit hindi na kayo gumamit ng laminating machine, okay lang. So, pwede namang mag-apply tayo ng Phototap kahit na wala tayong laminating machine. Pero kasi ito, mas zero error kapag gumamit tayo. Pero, yan. Ito ang ginagamit ko na Phototap. Ito ay cold laminating film. So, makikita nyo yan mamaya kung paano ko siya ginagawa. I just have to get my self-healing mat kasi kailangan natin ng flat na surface. Tapos, kailangan din natin ng yung malinis talaga na surface kasi pagka hindi malinis, tapos merong mga foreign objects, babakat yan sa ating flashcard. So, yan. I-lay down flat lang natin yung flashcard. And then, pasensya na, yung anak ko nagko-comment sa kanyang pinapanood. Anyway, so yan. I-lay down flat lang natin itong ating flashcard. And then, we'll have to... Yan. Ang ginagawa kong technique ay naglalagay lang ako ng maliit na space kasi hindi ko talaga muna tinatanggal itong buong papel na to kasi pag tinanggal, ang hirap na niyang i-apply dito sa ating photo paper. Yan. So, lalagay lang natin yan dyan. And then, ang ginagawa ko ay in-insert ko lang dito sa ating laminating machine. Yan. Tapos, hintayin ko lang siya. Madali lang pagka merong laminating machine. Pero, kayang-kaya naman gawin kahit na wala tayong laminating machine. Pakita ko sa inyo kung paanong posible na kahit wala tayong laminating machine ay pwede tayong mag-laminate ng ating mga flashcards na mga projects. So, you just need a scraper para ma-scrape yung inyong project. Pwede tayong gumamit. Well, nung unang ginagamit ko lang talaga, ruler, ganyan, para lang mag-scrape ng ating Phototap. Pero very challenging yung pag-apply ng Phototap dahil sometimes, yung nalulukot-lukot, tapos nagka-crumple, minsan naman dumidikit siya right away, tapos hindi pa pala ready yung project mo. Kaya pag hinila mo siya, masisira na yung photo paper natin. Kaya, it takes practice talaga para ma-perfect niyo yung pagpo-phototap. Kasi ako, nakailang beses na projects din ako bago ko na perfect yung pag-apply ng phototap.
So, nakat na natin yung mga flashcards. Ang ginagawa ko naman na pang corner rounder ay ito. So, meron din nabibili na handheld lang. So, kung wala pa halimbawa kayong mga budget na pambili ng mga ganitong heavy duty na corner rounder, pwede naman na yung mga handheld na corner rounder. Doon lang din ako nagsimula, okay, mag-alala. Kasi hindi ko naman nabili lahat ng mga tools and equipment ko dito ng isang bagsakan lang. Nag-ipon talaga ako para makabili. So, una, yun muna, handheld na corner rounder. Tapos, nung nakaipon na ako, bumili na ako ng ganito na corner rounder. Tapos, ngayon, nakabili na ako nitong heavy duty talaga na corner rounder na isang buong ganito set ay kaya niya talagang i-corner round. Mamaya, papakita ko sa inyo. Pero papakita ko muna sa inyo kung paano siya ginagamit. So, nilalagay ko lang siya dyan. Tapos, I'll just punch it para lang ma-round yung mga corners. Kasi, especially kung ito ay mga flashcards, so importante na walang matulis na mga bagay kasi mga bata yung gagamit. Now, itong heavy duty, well, ito ay talagang merong pagka-heavy duty, kaya mabigat talaga siya. Yan. So, isang ganun lang, kaya na niyang mag-corner round ng ganito kakapal na project. Mas makapal pa actually, kaya niya yung ganito kakapal. Yan. So, lalagay mo lang siya dyan, and then isang punch lang, kayang-kaya na niyang i-punch itong ating mga flashcards. So, nakakatuwa ito. Nung binili ko to, talagang sobrang na-excite na gumawa ng mga flashcards. Dahil nung nag-handheld ako, grabe, sobrang, parang feeling ko na maga talaga yung mga daliri ko. Dahil doon sa handheld na corner rounder. Pero, grabe, laking tulong doon sa akin, yung corner rounder na yon. Dahil, ang dami ko din talaga nakuhang mga orders ng mga flashcards. Hello everybody! Okay, so nagpe-prepare lang ako for my class today. Ayan, so ito yung mga gagamitin kong materials. Hindi pala class, workshop. So we'll have a creative workshop wherein ipapakita ko lang yung lahat ng mga commercial licenses na ino-offer sa community. So yun, like for example, itong yung Affirmed, and then yung mga planners, at the same time, itong mga activity books ng mga bata. So, yan. Papakita ko lang sa kanila para lang din ma-inspire sila, ma-encourage din sila na gumawa ng kanilang sariling product. So, that's gonna be at 3 o'clock. So, yes, I will. Okay, so yun yung mangyari today. Kumusta kayo? Kumusta ang mga busy nating classmates? Dahil ang dami ng mga orders na dumarating. So, yung mga commercial licenses na to, ito yung mga tools na pwede nyo nang gawin or mga products na kailangan na pwede nyo nang i-print at pwede nyo nang i-sell at i-market sa inyong mga social media or sa inyong mga platforms, no? Bless them, God. We pray. Lahat ng mga gumagawa ng mga orders, Lord, I pray na bigyan nyo sila ng lakas. Expand, Lord, the territory, God, ng community namin. Bless the rest of our day, Lord, today. In Jesus' name, we pray. Amen. Hi, everybody! Maraming salamat! Right, so, I'm done with my creative workshop. Ayan, so nalabas ko na ulit yung mga products natin dito sa Graceful Homeschooling. Yan, dami kong kalat dito. Tinulungan nila si Pamana na gumaling. Diba? It's just a small letter, so it should start in the cloud line. Okay. The letter G should start in the cloud line down to the root line. Good job. So, meron lang ako papakita sa inyo na ginawa ko today. So, ito yung project na ginawa ko. It's called Every Single Day Counts. It's a self-help
notebook. So, it's just a notebook kasi pwede mo siya talagang i-refill, tapos pwede mo din siyang gamitin araw-araw, kaya nga siya every single day counts. Yan. Tapos, ang ginamit ko na binding technique dito ay mushroom. Okay? So, ang tawag dito, ring binding. So, kasi kailangan mong gumamit ng mga ring disc na kagaya nito. So, yan yung ginamit ko. Tapos, gumamit lang ako ng mushroom puncher. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng mushroom puncher. Bakit siya tinawag na mushroom puncher. Pero yan, it's a self-care notebook. Ito yung itsura niyan sa loob. Yan. So, kung mahilig kayo sa planner, tapos itinatrack nyo din kung paano nyo inaalagaan yung sarili nyo. So, this one is perfect for you. Tapos, maganda din tong parigalo. So, i-visit nyo lang yung Graceful Homeschooling na Shopee store or kaya Lazada store. So, ipopost natin yan doon sa ating mga e-commerce stores. But yan, kaya siya tinawag na refillable notebook. It's because ganito siya. Yan. Tapos, halimbawa, naubos mo na lahat ng mga pages na nandito, pwede mo nang tanggalin yung mga pages na merong sulat. Yan. Didetach mo lang yan. Tapos, pwede ka nang mag-refill ng mga blank na mga pages ng planner. Tapos, kaya siya tinawag na mushroom. Ayan, kasi ganyan siya. So, maliliit siya na mga mushrooms. Tapos, ang gagawin mo lang, so, natanggal mo na lahat ng mga pages na may sulat, tapos gusto mo na lang mag-refill. So, mas matipid nga yun, di ba? Mas practical yon na nagre-refill ka na lang ng mga planner mo kesa yung bibili ka pa ulit ng panibago. So, yan. Pwede mo lang ikabit na paganyan dahil nga yung mushroom puncher ay mukha siyang mushroom. Tapos, hindi rin siya naka-close. Kaya, pwede mo siyang i-refill talaga. So, yan yung, ito yung self-care notebook na pinagkaabalahan ko today. So, there. So, papakita ko lang talaga yan sa inyo. Thank you so much sa pagsama sa akin sa vlog na to. And I hope na marami din kayo natutunan. Now, kung gusto nyo palang maging part ng community natin at matuto din kung paano magkaroon at mag-set up ng printing business at the comfort of your home. So, ilalagay ko yung registration down in the description box. Tapos, para makita nyo din yung mga inclusions ng Papers to Profits course. So there. So thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. I'll see you around. Please don't forget to subscribe. I-click nyo din yung subscribe button. At i-turn on nyo na din yung notification para hindi nyo na may miss yung mga ganitong content at iba pang mga content. So marami ko mga content sa channel ko na about mga side hustles, kung paano tayo kikita habang nasa bahay. So yan. I'll see you around. Bye everybody!